Kamusta po? You're watching the News Listener. Ako po si Angelo at pag-usapan natin tong interview ni Robin Padilla galing sa GMA News. Okay? At dito, sinabi niyang na magmumukha tayong engot. Okay? Itong interview niya, by the way guys, tinanong siya kung bakit mabilis siyang sinabing no kung yung impeachment complaint ay mapupunta sa Senado. Okay, so guys, tingnan nyo kung sinagot ng diretso ni Robin Padilla yung tanong ng reporter. Okay? So, panoorin natin 'to. Hindi ba masasabi to na pinangungunahan nyo na kagad na hindi nyo pa nakikita yung mga ebidensya na ibibigay ng prosecutor, meron na kayong sagot? Alam nyo, meron mo kasi tayong dapat sinusunod na alituntunin. Alam nyo, yan ang impeachment. Totoo po yan, nakapangyarihan po yan ng legislation. Lalo ng, siyempre, yan ay nasa konstitusyon. Pero, sabi nga mo nila, ito'y dapat maliwanag po, ano? Ang pwede lamang, ito lang, ang pwede lamang mag-interpret, nasa konstitusyon po ito, ng batas at ng saligang batas ay ang Supreme Court. Daan po natin yan, mga kababayan. Hindi po ibig sabihin na kami po ay nagpapasaklaw sa Supreme Court. Kundi yan po ang sinasabi ng konstitusyon. Ano po ba ang sinabi ng Supreme Court? Malinaw naman po. Walang due process ang nangyari doon sa unang impeachment. At yan po, kung mapapanood po ninyo ko at kung binibigyan niyo po sana ng pagkakataon, yung aking mga speech na mapanood po niyo sa Senate, yan po ang aking speech ng talumpati. Hindi pwede itong matuloy dahil walang due process na nangyari. At yan po ang sinabi ng Supreme Court. Walang due process. Ngayon po ang Supreme Court nagbigay ng guidelines kung paano mag-file ng impeachment. Yan po mga Ang tagal pa ng sagot, no? Bakit? Ang tanong ng reporter, bakit ang bilis mo magsabi ng no sa impeachment? Hindi mo pa nga nakikita yung ebidensya para sabihin mo agad. Kasi yung Senado magiging impeachment court. At para bumoto sila ng naayon sa kanilang konsensya, ay dapat tingnan nila yung nasa complaint at yung ebidensya. Pero sa katulad ng senador na ito na meron na siyang panghuhusga, dapat hindi na siya sumali doon sa impeachment court kung kung mapupunta ito sa Senado, 'di ba? Dapat mag-inhibit na tong si Robin Padilla, nag-decide ka na eh. Sakto, 'di ba? O sige, tuloy natin. Itong mga guidelines na yan, maraming opinion. May opinion ng congressman, may opinion ng mga senador, na ganito ang sinasabi nila, mali. May mga dati ding mga justice na nagsasabi, mali ang sinabi ng Supreme Court. Babalik na naman po tayo sa konstitusyon. Ano po yung sinabi ng konstitusyon? Ang pwede lamang mag-interpret ng saligang batas ay ang Supreme Court. Kaya ano man ang sabihin ng kahit na sino, huwag nyo na hong masyadong namnamin. Pagdating lang ninyo, parang ako. Kahit na... Excuse me. Paano tayo magiging katulad ni Robin na tanggapin mo na lang yung kung anong desisyon, kahit yung desisyon ng Korte Suprema, mawalang galang na po, mali naman. Nag-add sila ng rules. Nag-add ng rules. Tapos, yung due process daw. Yung due process nasa korte. Nasa impeachment court. 'Di ba? Tapos, maglalagay sila ng bago para mag-impeach. Ang nasa konstitusyon, yun ang finalo ng ating mga House of Representatives.
Pero anong ginawa ng Supreme Court? Eh, yun na nga. Hinintay ni Cheese, hindi finorthwith, o nag-decide yung Korte Suprema na unconstitutional. Oh, galing, no? Meron silang unang desisyon, tapos binago nila nung inilabas yung desisyon sa MR nitong taon na to. 'Di ba? So, hindi dapat tayo maging critical. Hindi tayo dapat tanggap lang ng tanggap. Kapareho nitong senador na to na 3 taon na, hindi pa rin alam kung ano talaga yung nasa konstitusyon. Sunod-sunuran. Yun ang tama. O sige, continue natin. Pangit o maganda, tanggap lang, pero babalik tayo kung ano yung sinasabi ng saligang batas. Ano ba yun? Ano yung sinabi ng Supreme Court? Ngayon, kung sumunod yung bagong impeachment doon sa guidelines ng Supreme Court, bakit naman po tayo hindi natin pakikinggan yan? Ngayon po, siyempre, bilang nanggaling po tayo sa unang impeachment na sinabi ng Supreme Court na unconstitutional, doon lang po ako nanggagaling. Hindi ko pa naman po nakikita itong panibagong Pinay nila. Oh. Ang nababalitaan ko lang, parehas din ang laman. Yun din laman din ang pinag-uusapan tungkol sa confidential fund ng ating pangalawang Pangulo. COA na po ang nagsabi. COA na daw nagsabi na ito. By the way, continue natin. Ang linaw, sinabi ng COA, walang sabit si BP. Siya na mismo nagsabi, wala daw sabit. Pero ang daming misuse ng mga funds mula sa DepEd at saka sa Office of the Vice President. So, saan natutulog tong bahay tong si Robby Padilla na hindi niya alam yung balita na yon? Di ba? Kung sasabihin ng mga trolls na merong anong tawag nun, yung COA annual ang yung report na unmodified opinion, sabi nila. Okay, pero hindi yan batayan na malinis yung kanilang pondo. Okay? Yung pagpresenta lang ng mga dokumento yung naaayon sa COA. Pero pag inimbestiga na, doon lalabas yung baho. Okay? So sa mga hindi pa na namumulat, sana naman po kung maniniwala kayo kaagad kay Robin Padilla, sana lawakin natin yung isip natin. Kasi itong pinagsasabi niya, kaya nitong i-impluwensya yung mga taong, especially yung mga hindi pa sanay sa critical thinking. Na madali lang sabihin na, ay oo nga no, si Robin Padilla yung nagsabi. Pero yung totoo, yung COA mismo, sa documents, yes, okay, well prepared. Pero sa misuse, wala pa pong sinasabing clear itong si Sara Duterte. Hindi pa nga niya nasasagot yung mga paratang na yun hanggang ngayon. Okay, so continue natin. At kung yung argumento naman nila na tungkol doon kay Piatos, Diyos mio, pwede po ba nating gamitin naman minsan yung common sense? Alam niyo, pagka pinahaba natin ang usapan, nagmumukha po tayong engot lahat. Imagine mo senador to tapos sasabihin niya, engot tayong lahat. Baka siya lang. Baka yun ang mga sunod-sunuran lang ng mga Duterte. Yung engot. Yan dali nyo maniwala Ito, explain na daw na yung kay Mary Grace Piatos. Ibig pong sabihin ng confidential, itatago natin ito. Di ba?
O paano naman magbibigay ng totoong pangalan yung mga asset? Kung itong bagay na ito ay itatago natin, confidential, sino naman ang asset na magbibigay ng pangalan niya sa bagay na dapat ay tinatago natin? Di ba ho? Yun naman, oo. Yun ba ho, mahirap intindihin yun? At confidential fund. Kung gusto natin imbestigahan yan, bakit naman si BP lang? Binabali niya ng ano eh. May sagot tayo dyan sa sinasabi niyang confidential funds. Okay? Ito. Pakita ko sa inyo bakit kailangan na yung pangalan ng totoong tao ay nasa confidential envelope. O punta tayo sa Gemini, guys. Pakita ko sa inyo dito. So, ayon sa Joint Circular, okay, ng 2015, number 2015-1, okay, ito yung rules regarding confidential funds and intelligence funds, okay? Ito yung dapat fina-follow mula noong 2015. So, sabi dito, when it comes to the confidential names of recipients or informants, the rules are designed to balance operational security with financial accountability. So, that means kahit po merong mga informants at mga recipients na meron silang confidential names or code names, okay? Kailangan pa rin itong i-account para sa financial accountability. Hindi pwede lang yung bigay ng pera pero hindi mo nililista. 'Di ba? Parang ano 'yun eh. O sige, ito na yung pera. Alam ko naman na okay yung intel mo. Pero hindi natin ililista yung pangalan mo dito kasi tiwalang-tiwala ako sa'yo. Pero, binago yan ng COA mismo para kung meron man mga kailangan i-audit, ay malalaman ng tao kung sino to at pwede silang imbestigahan. Kaya nga tinatawag nating accountability para malaman natin kung yung pera na yun ay pupunta talaga sa sakto at hindi ginagamit ng politiko or any government officials. Okay, so punta tayo sa baba. The use of alias and versus real names. Okay, so while the nature of confidential operations often requires protecting the identity of informants, ito yung sinasabi na kailangan i-protektahan yung identity ng tao, di ba? But the COA rules do not allow complete anonymity without a paper trail. So, kailangan pa rin mayroong papel or paper trail dito. Okay? Maniwanag yan ha. Hindi kailangan na itago lang yung pangalan ng tao, hindi lista. Kailangan pong isulat sa papel. Okay, aliases are allowed on recipients. Kailangan po. For security reasons, an agency may use aliases or code names. Okay? And names on the acknowledgement receipts or ARs that are submitted for liquidation. Ito yung pinakamaganda dito na part. Okay? Sabi dito, the double list rule, according to former COA officials and current guidelines, if an agency uses aliases, it is required to maintain a separate secret journal. Okay, yun na. Meron pong secret na journal or record that matches those aliases to the recipient's true identity. So, nire-require ng COA, itong circular nito, na meron pong separate journal, secret journal or record para ilagay yung mga aliases na nakakuha ng pera. Okay? And another one, verification. This internal record must be available for inspection by the COA's Intelligence and Confidential Fund Audit Unit to ensure the funds actually went to real people and weren't pocketed or diverted. So yan. Yan ang sagot natin kay Senador Robin Padilla na kailangan po, okay, na ilagay yung pangalan ng tao, okay,
Pero syempre, kailangan din ilagay sa isang sekretong secured journal para kung kailangan pong imbestigahan ng COA's Intelligence Confidential Audit Unit, eh, dapat po, kailangan nilang makita yung pangalan ng tao para hindi po to pumupunta sa mga bulsa ng mga politiko gaya ni Sara Duterte. Yun ang problema ni Sara Duterte. Hindi niya ma-explain kung sino tong mga tao na to, tapos yung handwriting pareho din. At ang dami yung mga grocery ng mga nicknames. Wala tayong problema sa nicknames. Ang problema natin, hindi niya ma-explain kung nasan yung pera. Tapos yung pera na, yung tao na humawak ng pera, hindi humarap sa investigasyon ng House of Representatives. Okay? So, balik tayo kay Binoy. Tapusin natin to guys. So, Kung talagang may issue dyan, imbestigahan natin lahat. Huwag tayong maging masyadong, ang nangyayari, ginagawa natin political eh. Alam nyo, nasa politika naman talaga kayo eh. O itong magandang suggestion. Kung si Sara Duterte lang yung iniimbestigahan ng confidential funds or intelligence funds, dapat gawin natin, iimbestigahan lahat. Pati yung kay Digong. Doon nag-start lumaki ang confidential funds ni Digong. Imagine niyo every year from 500 million, lumobo siya ng 1 point something, and then mga last 3 years, 4.5 billion pesos. O yan, ewan ko lang kung magugustuhan ni Robin Padilla na imbestigahan yung kanyang puon. Ang dami ring nakuwang confidential funds. O sige, continue natin. pagka gusto natin maging political, dapat wala tayong paboritong. Dapat lahat. Di ba? Kung gusto natin maging political, lahat. Imbestigahan natin kahit sino pa yan na may confidential fund. By the way guys, ang problema ko dito sa interview na to is alam naman ng reporters na merong joint circular na nagsasabi na kailangan pong ilatag o isulat yung pangalan ng totoong tao doon sa secret journal kahit meron pong alias. Okay? Hindi po tinanong ng interview or reporter ito kay Binoy. Pero kung tinanong niya po ay maybe siguro dito matatameme itong si Chinador na to eh. Ang problema natin itong sometimes mga reporter natin hindi tinatanong yung mga critical na dapat tanungin para malaman naman natin na alam ba ni Robin Padilla itong Joint Circular 2015-01. Okay? So guys, sa inyo, papayag ba kayo niya tawaging engot? Well, para sa akin, hindi. Kung tatawaging engot, sila lang. Yung mga kasapi ni Robin Padilla at saka yung mga kanilang kultong DDS. Okay? So guys, ano sa tingin nyo? Meron po kayong suggestion, comment sa ating video. Paki-comment po sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ito, please hit the like and subscribe button. Salamat po and I'll see you sa susunod na video.